The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. There was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, and no one can do these signs that you are doing unless God is with him. Jesus answered and said to him, Amen, amen, I say to you, unless one is born from above, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man once grown old be born again? Surely he cannot re-enter his mother's womb and be born again, can he? Jesus answered, Amen, amen, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. What is born of flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I told you, you must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was sharing with some men contemplating in buying an electric car. Ano pa? Pag may pera ka, iniisip ko anong bibilhin. Ano pa? And they were computing how much they will save, and I bought in. Sabi ko, how much is the car you're planning to buy? Sabi nila, itong car na ito 1.6 million. 1.6 million. Para kasya naman yung mga anak ko. Ano pa? And I said to him, you can use your math. You can use your math. Magkano na ba ang gasolina na ginagamit mo ngayon? Sabi niya, baka mga from 6 maging 8,000 a month. Ano pa? Use your math. 6 to 8,000 a month. Or in 10 months, 80,000. In 1 year, 96,000. Tama po ba? 96,000. In 10 years, that is only 960,000. If you use your math, you will not spend 1.6 million in 10 years without buying a new car. Without buying a new car. What I'm trying to say, whether you like it or not, what dictates our future is not our resources, not our skills, not our talents. What dictates our future is really our attitude. Attitude dictates our future. Alam nyo, kung ikaw ay mahirap, ilagay ka man sa isang mayamang sitwasyon, at mali ang pananaw mo, magiging mahirap ka pa rin. Kahit anong oportunidad ang ibigay sa iyo, kung mali ang iyong pananaw, hindi ka aahon. Ang buhay pananampalataya ay nag-aanyaya sa atin na hindi naman tayo nabubuhay sa dasal. Dapat merong pagkilos. Merong pagkilos. At habang ikaw ay nagdadasal, humihingi ka sana ng biyaya sa Diyos
Na magkaroon ka ng pagkaintindi, understanding, not just knowledge. Understanding of what is happening, and may God grant us the grace to address the situation as it is. Hindi yung gusto nating baguhin ang mundo ayon sa ating kinalalagyan. Gusto natin ang mundo ang nag-a-adjust para sa atin. Ano bang meron sa Ebanghelyo? Ano bang meron sa mga pagbasa? Ano pa? Alam po ninyo, kahit magpakita sa inyo ang Diyos ngayon, makita nyo, harinawa, makita nyo, ano pa? Mabulaga kayo, ano pa? Harinawa, ano pa? Na hindi pa kayo patay. Hindi po ba? Kaya baka makita mo, tapos patay agad. Hindi po ba? Ano? Ha? Harinawa. Kung hindi mo babaguhin ang iyong buhay, walang mangyayari sa iyong bukas. Kahit makita mo ang Diyos. Kahit magpakita siya ang Diyos, kung hindi mo babaguhin ang iyong pananaw, hindi magbabago ang iyong buhay. Marami sa atin umaasa lang sa milagro, pero ayaw kumilos. Marami sa atin. When we pray, we tend to pray for miracles rather than the strength that we may overcome the hurdles of our lives. Sana mapagtagumpayan natin, malampasan natin ang mga krisis. Hindi yung wala kang sinasabi ko, sana matigil na, sana matigil na. Alam po ninyo, habang tumatanda tayo, sabi nga nung isang nagpa-pray, Father, sana makalakad uli ako ng walang tungkod. Makalakad uli ako ng walang tungkod. Matanda ka na. Ang problema mo hindi yung tungkod. Hindi mo matanggap na matanda ka na. Naintindihan po ninyo? Pagka minsan kailangan mo lang tanggapin na matanda ka na. Di ba? At pag alam mong matanda ka na, ang babaguhin mo ang iyong sarili at hindi ang iyong paligid. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, what Jesus was trying to tell Nicodemus is to change your understanding, to change your attitude. I do not know if you understand this, but the grace of Easter is that we are being born again. We are born in the flesh through birth. We are born in the flesh through birth. But we are born in the Spirit through baptism. The birth and baptism, kaya nga meron tayong renewal of vows. Meron tayong renewal of baptismal vows. Hopefully, merong pagbabago sa ating pananaw sa pang-araw-araw nating, sabi nga, pakikipag-ugnayan sa mundong ito. Merong pagbabago ng pananaw. Ano po? Sa ayaw at sa gusto ninyo, habang tumatanda tayo, may mga bagay na hindi na talaga pwedeng kainin. Di po ba, ano? Habang tumatanda, may mga bagay talagang hindi na pwedeng gawin. Habang tumatanda, may mga bagay na hindi na pwedeng puntahan. Tanggapin na. Tanggapin na. Di po ba, ano? Tanggapin na. Di ba? Kasi humihirap lang ang buhay kapag tayo ay nasa denial. Humihirap lang ang buhay kapag tayo ay nasa denial. Sabi nga ni Kubler-Ross, sabi niya, the problem is that when we have a problem, we try to deny it. Then, if we cannot deny it, we bargain. We bargain. And because things doesn't change, we end up in depression. Ano ibig sabihin? Ano sabihin?
kayo po ay may cancer. Oh. Sinabihan ka na. Ayon sa, wag naman, halimbawa lang, wag naman. Diabetic na lang. Kayo po ay may diabetes. Kayo po ay may diabetes. Ha? Okay, ito po ang blood sugar nyo, fasting blood sugar. Ito po ang yung blood sugar sa inyong 3 months. Ha? Di ba ganyan, no? Kita mo na eh. Kita mo ng over ka. Hindi. Ay, wala. Denial. Di pa ba na? Denial. Ano pa? Ayaw mo tanggapin. Oh. Lumalabo na ang mata mo. Lumalabo na ang mata. Kasi diabetic ka eh. Kain ka pa rin ng kain. Di pa ba? Ano? Ha? Oh. Pupunta ka ngayon kay Father. Father, pray over mo naman ako. Di ba? No? Ha? As if may kapangyarihan si Father. Di ba ba? No? Ano sabi ko dyan? Paliguang kuman kayo ng holy water, di kayo gagaling. Ano pa? Kasi ang problema niyo, attitude. Oh, magbabargain. Lord, pagalingin mo lang ako sa diabetes, talaga ako'y magbabago na. Huwag kayo maniwala doon. Hindi nangyayari yun. Ano pa? Walang nagbago. Ano pa? Walang nagbago sa diabetes. Ano pa? Ha? We try to bargain. Makikiisap tayo sa Diyos. At dahil lumalala tayo, madidepress tayo. Sabi ni Kubler-Ross, pag may problema ka, tanggapin mo na agad at magdesisyon ka. Tapos, di po ba? Tapos. Ganun lang kasimple ang buhay. Tapos. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, may mga problema tayo sa mundong ito na hindi naman talaga problema. Listen to that. May mga problema tayo sa mundong ito na hindi naman talaga problema. Hello? Pag nilayan nyo ngayon, ano pa? Kasi feeling niyo pag mainit, ang laki ng problema nyo. Hindi problema yan. Panahon yan. Nakuha po ninyo. Panahon. Di ba? No? Panahon. Pag maulan naman, ang laki ng problema mo, maulan. Hindi yan problema. Panahon yan. Ano pa? Galing ako sa Vietnam. Sabi ko, how's the weather? We only have 2 weather here in Vietnam. And what is that? Hot and very hot. Yun lang daw. O, ano ang problema mo? Di pa ba? Ano? Tanggap nila. Di pa ba? Ano? Tanggap nila. Tayo, ganito na ang buhay natin. Uulan, iinit, reklamo pa rin ang reklamo. Ang mahalaga, magkaroon ng bagong pananaw. Ang hamon ng muling pagkabuhay, the challenge of the Easter season is to have a new attitude, because our attitude will dictate our future. My dear friends, my brothers and sisters, faith is not simply about praying, having a pious attitude. Faith is being able to address the challenge of the time. The challenge of the time. Learn to say, I used to. Learn to say, I used to. Ha? Kumakain pa ho kayo niyan. Dati. Di ba, no? Ha? Naglalakad pa po kayo. Dati. I used to. Di ba ba, no? Tanggapin mo na. Di ba ba, no? Ha? Kayo po ba'y lektor? I used to. Di ba, no? Wala na. Kasi hindi ka naman habang panahong lektor. Ha? Dati, kitang-kita mo. Ngayon, hindi mo na mabasa. Pagdating ng araw, hindi mo na makikita kung saan yung babasahin mo. Ano ba? Ha? Darating tayo doon. Ano pa? Darating tayo doon. Ha? Darating tayo. Why I'm sharing this to you? Because people are getting depressed of what is happening. You are depressed because you are trying to control
the uncontrollable. Hello? You are depressed because you are trying to control the uncontrollable. Amen. My dear friends, my dear brothers and sisters, you can choose your hardship. Pwede kayong mamili kung anong mahirap. Huwag magreklamo. Ano ibig ko sabihin? Mahirap mag-asawa, mahirap din ang walang asawa. Mamili kayo. Mahirap ang may trabaho, pero mahirap din ang walang trabaho. Mamili kayo. Mahirap ang maganda, mahirap din ang pangit. Mamili kayo. Kahit anong bagay sa mundong ito, sadyang may kaakibat na hirap. Ang mahalaga, mayroong tamang pananaw. Right attitude. My dear friends, my dear brothers and sisters, tigilan yung problemahin ng mga bagay na hindi naman dapat pinoproblema. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was teaching in the temple area, he said, "How do the scribes claim that the Christ is the Son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, said, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I place your enemies under your feet.' David himself calls him Lord, so how is he his son?" The great crowd heard this with delight. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Boniface was martyred because people failed to see the things they want to find in his room. They were expecting gold, riches, and what they find was only reading materials and nothing else. He was a bishop he was a priest trying to convert the pagans during his time. And one of the reasons he said why we failed is because of lack of perseverance. Lack of perseverance. Many of us fail because you are almost there and yet you have given up. You failed to persevere. The reading yesterday would remind us of what? Only those who persevere will reign. Only those who will persevere will reign. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig lang tayo sa simula. Mahilig lang tayo sa simula. Ano po? Pero hindi tayo, marami sa atin hindi nakakatapos. Bakit? Pag humirap na, ayaw na. Ang mas malungkot ay ano? Dahil gusto natin ng komportableng buhay, yung marangal na gawain, tinatalikuran natin. Hindi pa ako pari, nag-volunteer ako sa EPETA, nagtrabaho ako, volunteer work in EPETA.
Ano pa? Yung akin po tinatrabahuhan ay gumagawa kami ng mga furniture na ang nagtatrabaho ay mga PWD. Ini-export namin yung mga rattan products. Ano po? Ang mga empleyado namin ay bulag, pipi, lahat may kapansanan. At doon sa EPETA, si Father Fernandez, a Jesuit, ang kanyang mga empleyado rin, mga bulag, ano po, gumagawa sila ng sabon noon, sabon. At nung ako po ay nagdadrive sa ilalim ng Shaw Boulevard flyover, ano po, nakita ko yung nagpapalimos doon, bulag. At nang kumatok siya, nakilala ko siya. Sabi ko, ba't ka nagpapalimos dito? Di ba nagtatrabaho ka sa EPETA? Iniwan niya ako. Nakilala niya ang boses ko. Kaya nung kasunod na araw, hinanap ko siya. At nung tinanong ko yung mga tao, sabi, hindi na yung nagtatrabaho dito, Father. Bakit? Mahirap ang magtrabaho. Mas malaki ang pera sa pagpapalimos. Ano po? Ayaw niya yun. Pero yun ang katotohanan. At dahil ako naman ay investigador, tinanong ko yung mga tindahan malapit sa Shaw Boulevard. Ang napagtanungan ko ay Mercury Drug. At yung Mercury Drug, sa kanila nagpapalit ng barya. Sabi doon sa Mercury Drug, Sir, talo ka niyan. Magkano minimum mo? Ano po? Bakit? Kalahating araw pa lang, ang pinapapalit niyan, 500 na. Ano po? 500. Anong taon yun? Ano po? Mga 1986. 500 na kinikita. Magkano lang ang minimum nun? Nakuha po ninyo? Kaya yung iba nagbubulag-bulagan na lang. Ano po? Ha? Dito, kamakailan, may nakasalubong ako na 2 babae tinutulungan ng isang matanda na nanghihingi ng pamasahe papuntang Cavite. Gusto ko na sabihin, Nene, huwag niyong tulungan. Kasi araw-araw yan nanghihingi ng pamasahe papuntang Cavite. Paano yan nakakarating dito kung wala yung pamasahe galing Cavite? Pero tayo, mawain tayo, di po ba, ano? Mawain tayo. Ano po? At minsan, noon, pagkatapos ko magmisa, sinalubong ako dyan. Sabi niya, Father, tulungan mo naman ako. Ang anak ko may sakit. Ano po? Ang anak ko ay may sakit. Ito po ang reseta. Ang haba ng reseta. Ay sige, ang turo sa amin ay ano, huwag kang magbibigay ng pera. Ibili mo ng gamot. Ano pa? Sabi ko, sige, samahan kita sa Mercury. Sabi niya, wala po nito sa Mercury. Ay, saan nakakabili niya? Sa Bangbang. Malayo. Alam niyo ba yung Bangbang? Ha? Ay di, ibinigay ko yung stipend ko. Nung nakita niya yung envelope, sabi niya, kulang po ito. Sabi ko talaga, dinagdagan ko. Hindi po ba, no? Dinagdagan ko. Nung nasa parking na ako, yung kutob ko, sabi ko, naloko ako. So bumalik ako sa chapel. Tumawag ako sa PGH. Sabi ko, may pasyente ba kayong ganito? Ano po, ako si Father Dave. Alam mo, sagot nung nagsumagot, ay, naloko ka rin, Father. Sa sama ng loob ko, nagkwento ko yung Bishop Sok. Sabi ko, Bishop, naloko ko. Ang sagot lang ng buti yung obispo.
Paminsan-minsan magpaloko ka. Yan ang katotohanan ng buhay. Ano po? The first reading says, it is difficult to be righteous. It is difficult. Why? Because you are not only persecuted by the things you do that is right, and sometimes you are being abused by those who do wrong. And what is the challenge? Will you stop persevering? Yun ang malaking hamon. Dahil ba naloko ka? Lahat na lang na manghihingi, hindi mo nabibigyan? Hindi po ba, ano? Dahil naloko ka, titigil ka na lang ba sa paggawa ng mabuti? Well, that's the challenge. Sadyang mahirap maging mabuti. Sadyang mahirap maging mabuti. Mga minamahal na mga kapatid, isa ako sa paboritong taong binabatikos ngayon sa social media. Ano po? Tinatalong nila kung may maleta akong natanggap. At sinasagot ko sila, sabi ko, meron. Para matigil. Ano po? Wala lang laman. Di pa ba? Ha? Napakadaling maniwala sa chismis. Napakadaling maniwala sa intriga. O hindi, binuligar ko sila. Dahil no ako'y nasa Goretti, mayroong nakipag-usap sa akin na ang trabaho niya ay troll. Troll. Ano po? Trabaho yon. May kita doon. May kita doon. At dahil minsan ko silang binatikos, isa sa kanila pumunta sa akin, sabi, Father, hindi masama ang troll. Hanap buhay ito. Yung mga artista, Father, may troll. Hanap buhay ito. Malinis na trabaho ito. Ano ba? Paano magiging malinis yung paninira ng kapwa? Di po ba? Ano? Nag-post ako. Hanapin nyo na lang. Ano po? Magkano ang troll ngayon? 1,000. Ang tinatanong nung nag-post, magkano natatanggap ng handler? Yan ang hindi ko alam. Pero kung hindi ka nagtatrabaho dahil ikaw ay troll, ibig sabihin may kumikita ka, hindi po ba? Ano pinagkaiba ng bulag na ayaw magtrabaho sa isang malusog na troll? Hello? Anong pinagkaiba ng isang taong may kapansanan na ayaw magtrabaho dahil mas malaki ang kita sa pagpapalimos kumpara sa troll? Sagutin ninyo. Hindi po ba? Kaya yung ibang mga bumabatikos, minsan pinapatulan ko, sinasabihan ko, bakit nakalock ang profile mo? Bakit nakalock? Kasi natatakot ka na mabulgar ka. Di po ba, anak? My dear friends, my brothers and sisters, the problem of today is not only corruption. The problem of today is moral degradation. Nawala ang moralidad. Nawala ang moralidad. We have lost the sense of sin. Hindi porque pinagkakakitaan, pwede, hindi. Kaya maraming nasaktan nang sinabi kong pinapakain mo sa iyong pamilya ay galing sa nakaw. Malusog ang katawan mo, pero nabubulok na ang kaluluwa mo. Nasaktan ka. My dear friends,
Hindi pwedeng pagudi-gudi ngayon. Kaya nga sabi ni Edmund Burke? Ano sabi po ni Edmund Burke? For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Binati ko ang aking kaibigang pari, si Father Plave. Friend ko yun. Binati. Sumagot naman, and the good thing they have done today, they went and filed against those who falsely accused them. They filed a case. Hindi na pwedeng pagudi-gudi. They filed a case. Para matigil at sana madawit yung mga nagbibigay ng komento, hanapin lahat nagbibigay ng komento, patawag, ikaw, Alam mo sasabihin niyan? Joke only. Again, my brothers and sisters, seriously, think about this. Think about your own morality. Seriously pray about this. And remember the words, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Amen. After the Mass, we will have a holy hour, adoration and benediction. I'm inviting you to join us. If you cannot, don't worry. But those who will be joining us, this was a question being asked: should I look at the Blessed Sacrament? And the answer is yes. That's why it was being exposed, for you to look, not to bow down your head. Look, stare at the Blessed Sacrament and allow the Lord to speak to you personally. Going back to what I've said, from yesterday's reading, the passage was, if you die with Him, you will rise with Him. If you die with Him, you will rise with Him. If you will persevere, you will reign with Him. But if you deny Him, He will deny you. And if you are unfaithful, He will remain faithful. In today's reading, we are urged to persevere. The difficulty is, we are being persecuted. That's why many fail to persevere. My dear friends, my brothers and sisters, just don't forget this. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Second, here in Greenbelt, I always say this: if you are good, if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them, because it is who you are. Let me repeat that. If people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them, because it is who you are. You are good. You are good. The Lord be with you.